sa mata ko? Oo naman, Bev. Ang ganda! Jasper, mula kotse hanggang makapasok tayo dito sa venue, piniringan mo ako. Para hindi ko ito makita agad. Oo naman, mahal. Huwag na patagalin yan! Mimi, huwag kang maingay. Moment ko to. Naiinip na kami ng mga bisita ninyo. Kami naman. Ito talaga, oo. Ito na kami. Tita Mitch, narito rin kayo. Pati ang daddy mo. Happy anniversary, Beverly at Jasper! Salamat, Dad. Pero bakit ang daming bisita? At ang paligid, puro bulaklak, roses, iba't ibang kulay ng roses. Dahil ikaw ang roses ng buhay ko. Uy, bakit ka lumuhod? Jasper, huwag ka magbiro. Seryoso ako, Beverly. Nagpaalam sa akin yan. Nagpaalam din sa akin. Jasper, nagplano kayo na. Oo, mahal. Nagplano kami. Kasama ang barkada natin. Ang kapatid ko si Mimi, si Mami, at ang dad mo, si Tito Edgar. Gusto kong malaman ninyong lahat. Pumayag ako! Daddy, hindi mo hinintay na. Bev, mahal. Will you marry me? Yes, Bev, sabihin mo yes! Sasagot mo. Jasper, mahal ko. Yes, yes, I will marry you! Salamat, Bev! I love you! I love you, mahal! Ako na ang pinakamasayang tao sa mundo! Jasper, ang lugar na to, ang mga bulaklak, ang decoration, ang pagkain, malaki ang nagastos mo rito. Oo, kikitain ko rin tong lahat uli. Ang importante, napasaya kita, Bev. Oo, mahal. Sobrang saya ko para tong panaginip. Hindi ka nananaginip. Meron pa. Meron pa? Pahiran natin ang luhang yan. Tumingin ka sa langit. Pero gabi na. Yes! May isa pang surprise! Pumayag siya! Magpapakasal si Bev sa akin! Oh no! Pati fireworks! Ang ganda! Ang ganda-ganda, mahal! Mahal, salamat! You made me so happy! Higit pa rin na ibibigay ko sa'yo kapag mag-asawa na tayo. Hinding-hindi ka iiyak sa piling ko. Jasper! I will love you hanggang doon sa langit. Hello? Oo. Narito na ako sa labas ng gate nila. Sigurado kayong siya itong nasa picture? Okay. Hindi ngayon. Marami siyang kasama. Baka ma-identify ako. Magkakaproblema tayo. Alis na ako rito. May ibang araw pa. Oh, ingat kayo ha! Good luck! Congrats, ha? Maraming salamat sa Happy feedback. birthday, kailan ang kasal? Oo, maraming salamat. Salamat sa pagpunta ninyo. Salamat sa mga regalo. Hindi kami uuwi. Sasamahan namin kayo rito. At talagang hindi kayo dapat umalis. Marami tayong pag-uusapan, Mimi. Sinikreto namin to pero tignan mo hanggang ngayon abot tayo nga ngiti mo. Oo, masaya talaga ako. Siya, tayo na sa loob. Nakaalis na yung huli nating bisita, oh. Kuya, ipahiram mo naman sa akin si Bev. Magkikwentuhan muna kami. Kayo talagang dalawa. Magkasama na kayo sa school bilang teachers. Hanggang dito, gusto niyo magkausap pa rin kayo. Sandali lang kami, okay? Ay, siya. Sige na nga, si Mami at si Tito Edgar na munang kakausapin ko. Hanggang kailan pala tayo rito sa resort na nirent nyo? Mga 3 days, mahal. May 3 days tayong bakasyon at pahinga with our families. Mitch. Hindi ko talaga maisip kung paano nagawa ni Jasper ang sorpresa niya. Bongga, hindi ba? Ay, malaki na gastos ng anak mo. I mean, nakaipon siya ng ganong kalaking halaga. Meron bang ibang racket si Jasper? Ang sabi niya, nakahanap siya ng sponsors. Alam mo na, bilang content creator o vlogger, marami na siyang kakilala na ganoon din ang ikinabubuhay, ang pagiging content creator. Ay, nako, ang mga bata ngayon. Hindi ko alam kung bakit hindi sila maghanap ng totoong trabaho. Pero Edgar, ang content creation isang komplikadong trabaho. You shoot your material, edit the videos, you put your voice over for it, you add more video footage, research the needed information. Para ka na rin talagang legit na journalist. Si Jasper, isa sa mga content creator na totoo at pinaghihirapan ng content niya.
Pero meron din mga clickbait videos na malayong title sa totoong content. Sana meron ding mag-censor sa mga tulad nila. Nagkakalat ng kasinungalingan at maling impormasyon. Alam mo, Edgar, nakwento sa akin ni Jasper, hindi na nga lang clickbait ang problema sa social media. Meron na rin palang rage bait. Yung nangiinis. Mas maraming naiinis sa content na ginawa mo, mas maraming views, mas maraming engagement. At sa huli, malaki raw ang kita. Para rin ginagahasa ang social media. Ginagamit sa masamang paraan. Exactly. Ang magagawa lang ng mga viewers at followers maging vigilant din. Huwag bastang maniwala sa nakikita o napapanood. Dapat nagfa-fact check. Manood lang sa mga page na may blue check o verified at higit sa lahat, matuto tayo. Kasama tayo doon, Edgar, ha? Matuto tayong ma-identify ang AI-created videos. Lalo na yung deepfake. Ay, ang dami mong alam tungkol sa social media. Nako, Mitch. Ako nga mismo, wala akong social media page eh. Wala akong oras sa ganyan. Mas gusto kong magbasa ng nobela o kaya itrim ang mga halaman ko sa garden. Ay, good for you. Mapapalayo ka sa stress ng social media. Mami, Tito Edgar, marami pa pong pagkain sa pantry. Pero kung gusto ninyo na magpahinga, nasa second floor ang mga kwarto. Mami, kasama mo si Mimi sa room ha. Tito Edgar, you have your room at kami na rin ni Bev. Ha? Sa magkahiwalay na room ni Tito Edgar. Tama yan. Nangako sa akin si Jasper after the wedding saka pa lang ang honeymoon. Opo, Mami. Salamat naman, Jasper. Kaya malaking tiwala ako sa'yo. Ay, salamat din po. Tulad na lagi ko nga po sinasabi, si Beverly lang ang aking magiging one and only. Tama. At dapat lang. Oh, sige na, Edgar. Aakyat na ako, ha? Teka, nasan ba si Mimi? Para makapagpahinga na kami. Inom pa ako ng kaunti. Dito muna ako sa bar. Sige po, Tito Edgar. Pupuntahan ko po muna si Beverly. Oo, bumalik ako. Sabi ni boss, hindi pwedeng gawin sa ibang araw. Kailangan ngayong gabi na. Oo, alam ko. Maghihintay ako na mag-isa na lang siya. Oo, mangyayari yung utos ni boss. Sinisiguro ko yan. Ilalagay ko ang mga petals ng roses sa box na to. Ito ang magiging remembrance ni Bev sa gabing ito. Sa gabi ng engagement namin. Tapos mag-iipit ako rito ng love letter. Sasabihin ko kung gaano ko siya kamahal. At iisa-isahin ko ang pangako na tutuparin ko kapag mag-asawa na kami. Marami pa to. Baka abutin ako ng umaga sa pagpulot ng mga rose petals. Pag napuno na tong box, okay na. Makakatulog na rin ako. Brad, Sino ka? Hindi kita kilala. Baka nagkamali ka ng cottage na pinuntahan, pre. ikaw si Jasper, hindi ba? Oo. Sino ka ba? Sasama ka sa akin. Teka lang. Magpakilala ko muna. Tsaka, bakit naman ako sasama sa'yo? May dapat kang pagbayaran. Teka lang. Wala naman ako atraso kahit kanino ah. Huwag na natin itong gawing mahirap. Pare, baril yan ah. Huwag kang magbiro ng ganyan. Di ako nagbibiro. Kilos na. Kung hindi, pasasalbugin ko ulo mo. Sandali, anong kasalanan ko? Anong kaso ko? Huwag ka na magtanong. Lakad! Pero wala naman Di ako nagbibiro. Totoo tong baril na to. Sabihin mo muna sa akin, anong kaso ko? Sino ka ba talaga? Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Kailangan sumama ka sa akin. Kung ayaw mo pati ang syota mo, madamay! Hindi pwede! Kilos na! Sa kotse! Bilis! Teka lang. Walang teka. At huwag kang magtataka lumaban. Kundi, papatayin kita. Pero baka naman nagkakamali ka lang, pare. Hindi naman ako yung... Hindi ako pwede magkamali. Matagal na kitang sinusundan. Matagal ka na pinapahanap sa akin. Ngayon nakita na kita. Matatapos ng trabaho ko. Lakad na! Lumakad ka na bago maubos ang pasensya ko. Kailangan madala na kita kay boss. Mahal? Good morning. Jasper, papasok na ako sa room mo, ha? Kanina pa kasi kita hinihintay eh. Ang sabi mo, ikaw ang gigising sa akin. Jasper? Wala siya rito. Hindi nagalaw ang kama niya. Maayos na maayos pa rin to. At ang maleta niya, ganun pa rin ang ayos.
Hindi pa siya nagpapalit ng damit. Inubad na niya ang shoes niya. Ano to? Hindi natulog si Jasper? O baka sa bar siya nakatulog? Baka nag-inuman sila ni Dad nung tulog na kami ni na Tita Mitch? Mabuti pa, bumaba na ako. Good morning, Bev. Gising ka na pala. Nag-coffee kami ng daddy mo. Nasa pool area siya. Good morning po, Tita Mitch. Nakita niyo po ba si Jasper? Ay, hindi pa. Hinihintay ko nga rin bumaba sa kwarto niya eh. Hindi mo pa pinupuntahan doon? Wala po siya sa kwarto. Eh, nasan kaya ang batang yon? Alam kaya ni Mimi? Nasaan po si Mimi? Tulog pa siya, Bev. Napuyat ka ka-cellphone. Alam ko na. Tatawagan ko muna si Jasper. Baka nag-jogging. Baka hindi siya natulog at... Ay, kukunin ko po muna ang phone ko at tatawagan ko na lang si Jasper. Nakita kong bumaba na si Bev. Bakit umakyat ulit? Hindi ba siya magbe-breakfast? Hinahanap niya si Jasper. Wala raw kasi sa kwarto sa taas. Baka naman may binili lang. Baka hindi pa tapos sa mga sorpresa niya. Maari nga. Good morning, Tito Edgar, Mommy. Good morning, Mimi. Mag-coffee ka na. Babalik lang muna ako sa pool area. Okay po, Tito Edgar. May nasabi ba sa'yo ang kuya mo? Nasabi na ano, Mami? Wala siya sa kwarto niya, sabi ni Beverly. Baka may binili lang. Baka nandyan lang yun sa paligid. Laki-laki nitong resort eh. Pero hindi lalayo ang kuya mo na wala siyang pinagbibilinan kung saan siya pupunta. Kung sa bagay. Dapat nga ginising niya si Ate Bev kung gusto niya maglakad sa beach eh. Nasaan nga kaya si Jasper? Babalik din yun! Takot lang niya magalit sa kanya si Bev. Nasaan na bang lalaking to? Pinapakaba mo ko, Jasper, ha? O ayan, press call. Sagutin mo tawag ko. Ano yan? May nagre-ring sa kwarto ni Jasper. Pupuntahan ko, baka bumalik na siya. Nasaan ang phone? Nagre-ring eh. Naririnig ko. Nasa tabi ng TV ito. Narito ang phone ni Jasper. Bakit niya iiwan ang phone niya? Kung nasa baba lang siya, pwede niya tong iwan. Pero never niyang iiwan ang phone kung malayo ang pupuntahan niya. Lagi siya nag-chat sa akin. Ayaw niya nag-worry ako. O-off ko na yung call ko. Kailangan malaman ni Tita Mitch na narito ang phone ni Jasper. Eh kung narito ang phone ni Jasper, nasa paligid lang yon. Nag-ikot-ikot lang siguro sa beach. Tita Mitch, hindi niya kasi ugali na basta iwan ang phone niya. Huwag kang mag-worry, Bev, ha? Nandyan lang ang batang yun. Halika, maglakad-lakad tayo. Baka mahanap natin siya. Hayaan mo paggagalitan ko si Kuya. Mimi, Uy, hindi na to kasali sa mga surprise kagabi, ah. I'm sure nandyan lang si Kuya. Ano, gusto mo muna mag-almusal habang hinihintay natin siyang bumalik? hanapin na muna natin siya. Okay, sige. Mami, mag-iikot lang muna kami. Kapag nagkasalisi kami, Tita Mitch, pakichat ako para makabalik din kami ni Mimi dito. Oo, Iha. Relax, ha? Wala kang dapat ipag-alala. Tahimik na tahimik ang paligid kagabi. Siguro maaga nagising si Jasper and decided to walk around to check kung ano pa yung mga activities dito. Tama. So, tayo na. Saan mo gusto mag-umpisa na hanapin si Kuya? Hindi niyo nakita? Hindi Tito Edgar eh. Nagtanong kayo sa admin nitong resort. Baka may nakita silang kumausap kay Jasper. O kaya, baka naman may sinamahan lang. Wala din po, Dad. Tahimik daw ang resort kagabi. Wala ngang gumamit ng karaoke bar eh. Teka. Nasaan na nga kaya si Jasper? Ang nakakapagtaka, bakit niya iniwan yung phone niya? Daddy, baka may nangyari kay Jasper. Pero private resort to. Walang pwedeng basta na lang makapasok dito. Anong gagawin natin? Tito Edgar, i-report na kaya natin sa pulis. Ilang oras na natin hinahanap si Kuya. Ay, mabuti pa nga siguro. Mabuti pang hingin na natin ang tulong ng pulisya. Ayan, Edgar. Ayan, Sir Manager. Nahagip ng CCTV ang anak ko.
Panoorin natin kung hanggang saan siya nasundan ng CCTV. Pinupulot niya ang rose petals na isinabog ng engagement party. Hahanapin ko yung box na hawak niya sa CCTV footage. Dito na lang muna ako, Mitch. Gusto ko rin makita hanggang saan nakuna ng CCTV ang kuya mo. Daddy, Huwag kang umiyak, Bev. Baka yung CCTV footage ang makakatulong sa mga pulis para mahanap natin si Jasper. Tingnan niyo, parang may kausap siya. Oo nga. Tumayo siya mula sa pamumulot ng rose petals. Lumingon siya sa likod niya. walang audio ang CCTV. Hindi natin alam kung anong pinag-uusapan. Madilim sa kinatatayuan ng kausap niya. Hindi malinaw ang itsura ng kausap niya. Parang nakasombrero pa. May kuminang sa dilim. Ano kaya yun, Edgar? Parang nakikiusap si Jasper. Sino ang taong biglang dumating? Sino yun? Nabitawan ni Jasper ang kahon ng mga rose petals. Ito ang box ng rose petals! Nakita ko dun mismo sa garden ko saan ginanap yung engagement party! Mimi. Hindi pa ni Kuya! Ibibigay pa rin niya siguro sa'yo! Oo, Mimi. Tsaka ko na yun ang plano niya. At yung footage, may kausap siyang misteryosong tao. Oo nga! Tinaas ni Jasper ang mga kamay niya na parang may tinutok sa kanya. Nawala na siya sa video. Umalis siya sa garden. Hindi na siya nasundan ng CCTV! Madilim na ang natitirang footage! Daddy, ano nangyari kay Jasper? Sir, sana may magawa kayo sa huling footage na nakita si Jasper. Ay! Sargento! Hanapin yung anak ko! Gawin niyo lahat para mahanap si Jasper! Tita Mitch, bakit ito nangyayari? Sino ang kausap ni Jasper? Kitang-kita ang takot sa mukha niya. Saan siya dinala ng taong yun? Ano? Pinagdududahan pa nilang si Beverly ang nagpadukot kay Jasper? Naloloko na ba sila? Ewan ko ba, Mommy? Ano bang klaseng mga investigador tong kausap natin? Sa halip na humanap ng direksyon kung saan mag-uumpisang hanapin si Kuya Jasper, si Beverly ngayon yung main suspect nila sa pagkawala ng kuya ko. Hindi pwede maging suspect si Beverly. Nagdurusa din siya katulad natin. Yun nga din sinabi ko sa kanila, Mommy eh. Kung hindi nila tayo matulungan, sino pa ang pwede nating lapitan? Humingi tayo ng tulong sa TV News, sa media personalities, sa mga radio stations. Yayayain ko si Beverly na manawagan kami. Sasama ako, Mimi. Gusto kong ako rin mismo manawagan para mahanap natin ang kuya mo. Salamat po. Pumayag kayong manawagan kami rito sa radio program ninyo. Mabuti po at may live streaming din kayo kasi mafa-flash sa screen yung picture ng anak ko. Sige po, mananawagan na kami. Ako po ang girlfriend ni Jasper Cruz. Naka-flash po sa screen ng picture namin ng engagement party namin. 1 taon na po siyang nawawala. Pero ayaw namin sumuko sa paghahanap sa kanya. Ang huling pagkakataon na nakita namin siya, doon po sa CCTV footage sa resort kung saan ginanap ang engagement party nila ni Beverly. Kung may alam kayo o nakita ninyo ang anak mong si Jasper, handa po kami magbigay ng pabuya. Hindi nyo kailangan magpakilala. Naka-flash po sa screen ang contact numbers namin. Kung nakita po ninyo siya, pakitawagan kami o i-text. Agad namin kayong pupuntahan. Jasper, kung nasan ka man, kung ano man ang nangyari sa'yo, kung sa tingin mo, wala nang kasal na dapat mangyari. Beverly, huwag mo sabihin yan. Mahal na mahal ka ng anak ko. Tita Mitch, gusto ko lang makauwi na si Jasper. Gusto ko lang matiyak na ligtas siya kahit hindi na matuloy ang kasal namin. Hindi, Bev. Tuloy ang kasal. Alam kong itutuloy ni Jasper ang kasal. Sa mga viewers at listeners ng radio program na ito, nakikiusap kami. Kung may alam kayo, kung nakita ninyo ang anak ko na naka-flash ang picture ngayon sa inyong phone o TV screens, please, kontakin niyo kami ni Beverly. Jasper, kung nadidinig mo kami o nakikita, mahal kita. Araw-araw ako naghihintay na bumalik ka.
Nagtutulungan kami ni Tita Mitch na mahanap ka na. Hindi kami titigil hanggat makita ka namin. I love you. Please, bumalik ka na. Umuwi ka na. Napakinggan po natin ang panawagan ng mami ni Jasper at ng kanyang fiancé si Beverly. Mga listeners, kung nakita nyo na nasa picture, pwede rin kayo mag-chat sa aming social media page at pupuntahan niya ng reporter namin. Tulungan natin silang mahanap si Jasper. Pakishare na rin ang panawagan ni Beverly at Mami Mitch. Gawin natin ang makakaya natin para mahanap si Jasper. Ipinatawag ka ng principal natin? Oo, Mimi. May nagsumbong na co-teacher natin na nakatulala ako sa klase at hindi talaga nagtuturo. Bev, alam kong nararamdaman mo. Si Mommy din palaging umiiyak. Kapatid ko si Kuya. Ramdam ko ang pag-aalala niyo ni Mommy. Ang hirap magpatuloy, Mimi. Paano mo ibabalik sa dati ang lahat kung may kulang? Kung nawawala si Jasper at hanggang ngayon, hindi natin alam kung nasan siya at kung ano nang nangyari sa kanya. Beverly. Mas alam natin ang gagawin kung siguro kinidnap siya at humingi ng ransom payment yung dumukot. Alam nating dinukot siya. Alam nating buhay siya. Ang kailangan lang gawin, gawa ng paraan ng pambayad sa ransom. Pero ito, yung ganito, magto 2 years nang wala tayong balita kay Jasper. Hindi natin alam kung buhay pa ba siya. Ang hirap. Gusto ko pa rin magturo. Gusto ko maging teacher. Pangarap ko to eh. Pero hindi ko maiwasang matulala at bigla na lang tumigil sa school activity namin ng mga bata. Humingi ka kaya muna ng bakasyon? Hindi, Mimi. Lalo lang akong mababaliw sa kaiisip kung magbabakasyon ako, kung mapag-iisa ako. Si Mommy, lagi kong kinakausap pag nasa bahay ako. Palagi rin siyang umiiyak. Ang hirap isipin kung bakit to nangyari at kung sinong gumawa nito sa amin. Hindi rin nag-progress yung investigasyon sa'yo. Kasi totoo namang wala kang kinalaman sa pagkawala ni Kuya. Nakakatawa yun, hindi ba, Mimi? Ako pa ang primary suspect nila. Kung may clue lang sana. Kung may paraan para may masundan tayong rason sa pagkawala ni Jasper. Pero wala eh. Walang dahilan, walang rason. Wala tayong alam na nakagalit siya para gawin to sa amin. At yung panawagan niyo sa TV at radyo, mas maraming chat at text mula sa mga manloloko. Nililigaw lang nila yung investigasyon ng pulis, hindi rin talaga nahanap si Kuya. Araw-araw, Mimi. Ipinagdarasal ko. Bumalik na si Jasper, bigla na lang magpakita sa atin. Nakangiti. At buhay. Beverly. Ayokong isipin na may nangyari sa kanya. Gusto kong bumalik siyang buhay. Bev, tama na. Lakasan mo ang loob mo. Kaya natin to. Kailangan maniwala tayo makakabalik pa si Kuya. Babalik pa ang kapatid ko. Alright, class. Look here. Dito muna sa blackboard ang tingin. Ilabas ang writing pads and pencil. May kokopyahin kayo. Yes, Teacher Beverly! Pupunta ako sandali sa klinika. Walang mag-iingay, okay? Yes, Teacher! Kopyahin ninyo ang isinulat ko at sagutan nyo. Gandahan nyo ang sulat. I-check ko ang ginawa nyo pagbalik ko. Yes, Teacher! Okay, sige. Simulan nyo na. Uy, peram ng lapis. Nawawala yun sa akin eh. Kakabili lang yun ng mami ko eh. Nahihilo ko. Hindi ko na kaya. Hala, si Teacher nawala ng malay! Teacher! Teacher Beverly! Nasaan ako? Anak, nandito ka sa school clinic. Nahimatay ka habang nagtuturo. Tinawagan ako agad ni Mimi. Daddy, Pinagpaalam kita sa principal nyo. bakit po? Dadaling kita sa clinic para ipa-check up. Huwag na, Dad. Okay na po ako. Hindi, Beverly. Sobra mo nang napapabayaan ang sarili mo. Pero, Daddy, Bev, ang laki na ng pinayat mo. ang totoo,
Ayoko nang mabuhay, Daddy. Ay, anak, huwag ganyan. Narito pa ako. Mahalaga ka sa akin. Bakit nangyari to, Dad? Gusto lang namin ni Jasper na maging masaya. Wala kaming inargabyadong tao. Wala kaming tinapakan o inapi. Lahat ng meron kami ngayon, pinagsikapan namin. Marami kaming pangarap, mga plano. Ngayon, hindi ko alam if matutuloy pa lahat ng iyon. Anak, kailangan magpatuloy ang buhay. Hindi naman tayo tumitigil sa pag-follow up sa investigasyon. Tayo hindi sumuko. Pero ang nag-iimbestiga, tumigil na, sumuko na. Paano pa mahahanap si Jasper? Anak, hindi pa rin yan dahilan para gustuhin mong mamatay na. Narito pa kami ng tita Mitch mo at si Mimi. Kung pati ikaw mawawala sa amin, dobleng sakit ng mararamdaman namin. Ang hirap-hirap kasi, Dad. Araw-araw, pinipilit kong patayin dito sa puso kong pangungulila kay Jasper. Ang mga masasaya naming alaala, paulit-ulit kong inaalala. At ang araw na bigla siyang nawala, parang hindi pa rin totoo. Tuwing gigising ako sa umaga, nagdarasal ako na sana panaginip lang lahat ng to na isang umaga. Pagising ko, si Jasper ng katabi ko. Daddy, paano ako magpapatuloy sa buhay kung hindi natin alam ang nangyari kay Jasper? Paano mapapayapa ang puso ko kung walang closure, kung walang katiyakan, kung nasa na ba talaga siya? Ay, anak, tama na, please. Huwag ka nang umiyak. Ayun na, umuwi ka na muna. Ipapacheck up kita. Pagkatapos magpahinga ka muna sa bahay. Kailangan mo magpalakas. Ang laki na ng pinayat mo, anak. Naka-leave pala si Bev. Ay, oo, Mitch. Nakiusap ako sa principal ng school na pagpahingin muna si Bev. Mahigit 3 years na, Edgar. Bilang ina, hindi ako natatahimik tulad ni Beverly. Kapag nag-iisa ako, umiiyak lang ako. Hindi ko rin kaya. Pero pinilit kong lakasan ang loob ko para kay Mimi. Mitch, alam ko kung anong nararamdaman mo. Magulang din ako. Maraming tanong pero wala pa ring sagot. Bakit si Jasper? Anong kasalanan niya? Sino yung mahiwagang lalaki na kausap niya at lalaki nga ba yun? Madilim na yung kuha sa akin na tatayuan ng taong kausap ni Jasper sa video. Kahit anong zoom at enhance na ginawa ng authorities, wala silang makuhang malinaw na picture ng taong lumapit kay Jasper bago siya nawala. Edgar, kung subukan kaya nating ipanawagan yung taong huling nakausap ni Jasper. Paanong ipanawagan? Kung sino man siya, sabihin niya sa atin kung saan niya dinala ang anak ko. Na hindi tayo magtatanong, hindi natin siya paiimbestigahan. Ang gusto lang natin ay matiyak na narito pa sa mundo si Jasper. Na pwede pa natin siyang makita na buhay. At walang nangyaring pasama sa kanya. Makiusap tayong ibalik niya sa atin si Jasper. Ang anak ko, si Jasper! Nanawagan silang ibalik ko si Jasper. Mabuti na lang malabo ang kuha ng CCTV. Buisit. Pagkaraan ng 3 taon, ngayon ko lang nalamang nahagip pala ako ng CCTV. Swerte na lang pala talaga na walang audio recording na footage. Kung hindi, pwedeng nabusesan ako at naikalat sa social media ang footage namin ni Jasper. Kailangan masabi ko to kay boss. Walang dapat makaalam na ako nasa CCTV footage. At sorry na lang sa panawagan ng mami mo, Jasper. Wala akong pwedeng ibigay na impormasyon sa kanya. Ang mga sleeping pills na to, ito ang nagsilbing pampakalma ko sa loob ng nakaraang 3 years. Ano kaya kung inumin ko na tong lahat? Para magtuloy-tuloy na ang tulog ko. Para hindi ko na maramdaman ang pangungulila kay Jasper. Para hindi ko na maramdaman ang sakit sa pagkawala niya.
na walang paalam, na walang katiyakan, at walang katapusang paghihintay. Jasper, mahal na mahal kita. Bakit ito nangyari sa atin? Huminto na ang mundo ko. Ayaw na nitong magpatuloy pa. Pero hindi ko kayang iwan si Daddy. Mahal ko rin siya. Tulungan mo ko. Para mo nang awa. Kung may nangyari sa'yo, kung may ginawang masama sa'yo taong nakita namin sa CCTV footage, magparamdam ka, magpakita ka sa akin sa panaginip o kahit sa anong paraan. Hindi ko na kayang patuloy na mabuhay na hindi alam kung maghihintay pa ba ako o mag-aaral ng kalimutan ka. Dahil hindi ko kaya, Jasper. Hindi kita kayang kalimutan. Good morning, Teacher Mimi! Good morning, Teacher Beverly! Good morning, kids! Good morning, mga anak. Sige na, tumuloy na kayo sa classroom. Sigurado kang kaya mo na ulit magturo, Bev? Oo, Mimi. Kailangan. May mga bayarin sa bahay. Ayokong iasa ang lahat kay Daddy. Sige, kung may kailangan ka o kung bigla ka ma-anxiety, nasa kabilang room lang ako, Bev, ah. Oo, Mimi. Salamat. May message ka, Bev? Sa phone mo ba yon? Oo, teka. Narito sa bulsa ng uniform ko. Meron ngang chat. Teka, bubuksan ko ah. Hindi. Bakit, Bev? Valentine's message. Galing sa kuya mo. Galing kay Jasper. May message si Kuya? Patingin! Oo, Mimi, ito. Pero offline na agad siya. Bev, may voice message. Oh my gosh! Pakinggan natin, Mimi. Ikiklik ko. Jasper! Miss na din kita. Nasaan ka? Bakit ngayon lang? Tawagan mo kaya siya, Bev. Oo, baka mag-ring kahit offline. Oo, ito, Mimi. Nag-click na ako sa call. Nagre-ring na? Wala pa. Ayun! Nagre-ring, Mimi. Sagutin mo, Kuya. Sagutin mo yung tawag. Jasper, sagutin mo. Please, sagutin mo. Bev, boses nga yan ni Jasper. Si Jasper po talaga, Tita Mitch. At saka, dito siya nag-voice message sa mismong messenger niya. Pero bakit hindi niya sinagot ang tawag mo? Hindi ko rin po alam. Hindi rin niya sinagot pag tinatanong mo rito sa chat. Wala nang ma-receive ko ang voice messages. Wala na ulit siya to. Iba pang message. Subukan ko kaya siyang i-chat dito sa messenger ko. Opo, Tita. Ikaw naman na mag-chat. Sana sumagot siya. Pero teka, saan siya nag-message sa'yo? Nung nawala siya, hindi ba naiwan niya ang phone niya sa cottage natin? Oo nga po pala, Tita Mitch. Nasa iyo pa ang phone niya, hindi ba? Opo. Kung nasa iyo ang phone ni Jasper, ano ang gamit niya para i-message ka? Baka po nakabili siya ng ibang phone. Kung sa bagay, pwede niyang mabuksan ang app ng FB at Messenger niya sa ibang device. Pero hindi rin basta-basta mau-open, Tita. Anong ibig mong sabihin? Hihingi ng verification code ang app at isasend to sa cellphone number niya. May dumating bang code sa phone ni Jasper? Wala po. Hindi kaya nahack ang social media profile ni Jasper at binibiro ka nang nag-message sa'yo? Tita, boses talaga to ni Jasper. Tingnan niyo. I-play ko ulit yung voice message. Wait lang. Oo, tama ka, Beverly. Si Jasper ko nga iyan. Ay, si Jasper nga iyan. Tita, buhay siya. Nakapag-message siya sa akin. Ang kailangan na lang ay sagutin niya ang mga chat natin para malaman natin kung saan siya pupuntahan. Oo, Bev. Sana sagutin niya ang mga chat natin.
Boses nga ni Jasper. Si Kuya Jasper po talaga, Tito Edgar. Pero bakit pagkatapos niyang isend ng Valentine's Day message niya kasama ang voice message na yan, hindi na siya sumagot pa? Kahit po ang tawag ko, Dad, hindi niya sinasagot. Teka, Beth. Bakit, Mimi? Nasa iyo ang phone ni Kuya. I-call mo nga siya ulit. Bakit? Naalala mo, nung araw na na-receive mo yung voice message, nasa bag mo ang phone ni Kuya. Nawala sa isip natin yun. Tinawagan mo siya, di ba? Nagre-ring yung messenger niya, pero hindi nagre-ring yung phone ni Kuya na nasa bag mo. Teka. Baka naman na lobat ang battery ng phone ni Jasper. Hindi, Dad. China-charge ko pa rin, hoping na isang araw magre-ring to, tatawag si Jasper at sasabihin niyang naiwan niyang phone niya. Beverly, Mimi, Tito Edgar, hindi nag-ring ang phone ni Kuya nung tawagan ni Bev. Ibig sabihin, may ginagamit siyang ibang device na mag-send siya ng chat kay Bev. ganun ba yun? Baka hindi. Baka lahat ng device kung saan nakaregister o naka-open yung app, dapat magre-ring pa rin yun. Subukan mo kayang tawagan ulit, Bev. Sige. Teka, i-open ko messenger ko. Ito dito sa chat ni Jasper. Ayan, naklik ko na ang call. Nagre-ring na naman siya. Akin na ang phone ni Kuya. Ito, Mimi. Wala. Hindi nagre-ring ang messenger dito sa phone niya. Pero nagre-ring sa akin. Offline siya pero nagre-ring. Anong misteryo ito? Dad, may magagawa ka ba? Sinong pwede nating lapitan para malaman kung sino talagang nag-send ng Valentine's message sa akin? Pati na tong voice message ni Jasper. Gusto ko pong makatiyak na hindi nakaka-profile page ni Jasper at may gusto lang magbiro sa atin. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng opisina ko. Matatrace niyo ba kung sino nag-send ng chat kay Beverly? O maiimbestigahan niyo ba kung deepfake ang voice message? O baka naman ginaya lang ng boses gamit ang voice application? Oo, Edgar. Pwede rin naman naming imbestigahan niya. Tatanawin kong utang na loob to sa'yo, kumpare. Ang tagal lang nagdurusa ng anak ko. Buhat nang biglang mawala ang boyfriend niya. At ngayon, may nagme-message sa kanya na para bang pinaglalaro ng damdamin ng anak ko. Gagawin ko ang magagawa ko, parang Edgar. Kung pwede makausap ko rin sa Bev mismo, baka matrace namin ang IP address nung nagsend ng chat at voice message sa kanya. Ay, sige. Isasama ko rito mamaya si Beverly. Kahit offline, matitrace niyo ba? Susubukan namin yun, Beverly. Dala ko palagi ang phone niya. Chinek mo na ba kung nag-reflect din sa messenger niyang nasa phone na messages na na-receive mo galing kay Jasper? Hindi ko napansin eh. Teka, bakit nga ba hindi ko naisip tingnan? Kahapon, sinubukan naming tawagan siya. Nagre-ring sa messenger ko. Pero sa phone ni Jasper, hindi. Kaya hindi na namin binuksan ang app. Pakibuksan. Tingnan natin kung ang messages niya ay lumitaw rin sa phone niya. At kung hindi, Susubukin natin i-trace ang source ng messages na na-receive mo. heto na po. Sandali, ayan. Na-open ko ng messenger niya. Nandyan ba ang message niya sa'yo? Wala. Ang last entry rito, ayun pa rin gabi na nawala siya. Nag-good night siya sa akin at nag-I love you. Wala ang Valentine message na 2 days ago na-receive ko. Oh, siya. Itago mo na uli ang phone ni Jasper. Kailangan ko ang cellphone mo. Pahiram muna. Ano pong gagawin ninyo? Ipapahandle ko sa IT forensic team. Baka may magawa silang paraan para malaman kung mula saan na isend ang messages na ito na na-receive mo. Anong ibig sabihin ng tunog na yon? Ina-isolate ng team ang source na messages na na-receive ni Beverly. Nagzo-zoom in sila sa actual location. Pwede nilang gawin yun? Ginagawa na nila, Bev. Kailangan na lang natin maghintay. Hindi ba sila nagkakamali? Most of the time, accurate. Pag nahanap nila ang location, ibig sabihin kaya naroon si Jasper? Sana nga mahanap natin. Lumakas yung tunog. Huminto na ito sa isang location. At ito ay isang barangay sa Cavite. Beverly, alam mo ba ang lugar na yan? Hindi po. Kahit kailan hindi pa kami nagpunta ni Jasper sa lugar na yan. Anong mangyayari? Anong susunod niyong gagawin, sir?
kumpare. May pupuntahan natin ang location. Kailan? Sasama po kami. Gusto kong malaman agad kung naroon si Jasper. Tama. Kailangan kasama kami. Ako ang ina ni Jasper. Hindi pwedeng maghintay na lang kami ni Mimi. Sasama kami, pare. Sasama kami, sir. Please, sabihin yung pwede kaming sumama. Abandonado ang warehouse na ito Puro alikabok. Puro sirang gamit. Mga silyang bali at... Teka, pairam nga ng flashlight. Daddy, ito na lang. May flashlight ang phone natin. Ay, oo nga, nakalimutan ko. Desktop computer yan nakita mo, Edgar. Oo nga, no. Ay, wala bang ilaw rito? Teka, maghanap lang ako ng switch. Eto, May ilaw na. mukhang may kuryente pa ang warehouse. Pero abandonado. Sir, walang tao rito. Sure bang mga expert dyan sa office na dito ang... Nag-on ang computer. May pinindot ka ba, Edgar? Wala, Mitch. Hinahanap ko nga kung saan i-on eh. Beverly! Beverly! Baka hindi na kita makita. Jasper! Nasa video siya! Maraming dugo ang mukha niya! Ang anak ko! Jasper, nasan ka? Narito ka ba sa warehouse? Teka. Mukhang recorded video na to. Panoorin natin. Pilitin niyo muna kumalma. Kailangan panoorin natin ng buo yung video. Bev! Kung napapanood mo to, luma na ang desktop computer na to. Trinay ko lang kung mapapagana ko nga eh. May camera at microphone na naka-install. Sana palang araw mahanap mo to. Sana palang araw mahanap mo to. Bev, tinukot ako. Hindi ko siya kilala. Pagdating ko rito, pinagbog nila ako. Pilit nila ako pinapaamin kung nasaan ng droga. Inuhang siguro sila. Pero may wala ko alam. Ang pera ko, nanggaling sa XD sponsors ko sa pagiging content creator. Alam mo yan, Bev. Alam mo yan. Gusto kong matuloy ang kasal natin. Pero hindi ko alam kung makakalabas pa ako rito, Beverly. Bev, I love you. Kahit ano mangyari, palagi mo yung tatandaan na. I love you. Ikaw lang ang langit. Hoy! Ano ginagawa mo? Bakit nakaharap sa computer na yan? Halika nga rito! Pinawag! Tama na! Hindi ko talaga alam yung hinahanap niyo! Wala ka ako alam! Anak ko! Walang video! Pwede bang i-on ulit? Kitang-kita ang mukha ng bumugbog kay Jasper. Subukan natin yun ulit. Aba, Edgar, hindi ito nakaplug sa outlet. Teka, anong kababalagan nito? Bigla na lang umandar at namatay ring mag-isa ang computer. Nag-on ulit, Daddy! May video! May video ang lumitaw! Buhat nila si Jasper. Wala na tong malay. Patay na yata ang anak ko! Diyos ko! Anong ginawa nila kay Tama na, Mitch. Huwag mo na tinan yung video. Nilibig nila si Jasper. Narito lang sa compound ng lugar na yan. Hanapin natin. Bev, tatagan mo ang sarili mo. Kunan mo ng video, pinapakita ng video ng computer na yan. Tinan mo kung may play mo ulit yung video ni Jasper. Daddy! Pinatay nila si Jasper! Pinatay si Jasper! Bev, anak. Tumingin ka sa akin. Kailangan kumilos tayo para magkaroon ng katarungan si Jasper. Hahanapin namin sa paligid ang pinaglibingan sa kanya. Kailangan maging matibay ka. I-record mo sa cellphone ang lumabas sa video sa computer. Ebidensya natin yan para maipakulong ang gumawa ng krimen na ito. Bev, gawin natin, anak. Para kay Jasper. Para sa anak ko. Mga buto na lang nahukay sa pinaglibingan kay Kuya Jasper. Oo, Mimi. Yun ang dahilan kaya kinuna ng specimen ng mommy mo, si Tita Mitch. Imamatch ang DNA sa mga buto na natagpuan sa libingan na walang marka. Oo. Bev, ngayon pala nagsisingkin. Ngayon ko palang nararamdaman yung galit at lungkot. Managot sila. Hindi pwede walang katarungan. Kailangan mahanap ang mga tao nakita bumugbog kay Kuya sa video. Oo, Mimi. Sana mahanap na agad sila. Pero totoo bang
maandar mag-isa yung computer na nakita ninyo kahit hindi nakasaksak sa kuryente o outlet. Oo, Mimi. Kaya nga todo ang bili ni Daddy. Mag-record ako sa phone dahil baka mawala ang videos at hindi na namin makita ulit ang mga ebidensya. Mabuti na kapag record ka, Bev. Pinilit kong tibayan ang loob ko, Mimi. Pinilit ko pa rin makapag-isip kahit gustong-gusto ko nang sumigaw sa sobrang desperasyon. Kuya, ang kuya ko. Hindi tamang ginawa nila sa kapatid ko. Mga demonyo sila. Sana hindi sila patahimikin ng konsensya nila. Mitch, nag-match ang DNA. Eto ang result. Si Jasper nga. Si Jasper. Oh, Tita! Tita, nahanap na natin siya! bakit ang anak ko? Napakabait niya! Tita, May! Mitch, asan mo ang loob mo? Tita, bibigyan natin siya ng katarungan. Hindi tayo titigil hanggat hindi nakukulong ang gumawa nito sa kanya. Kahit makulong pa sila habang buhay, hindi na mababalik ang anak ko! Hindi ko na muling maiyakap si Jasper! Hindi ko na siya makakausap, Jasper! Anak! Anak ko! Nahuli na ang mga nakita sa video. Member sila ng sindikato. At konektado sila sa drug syndicate. May pag-asa bang maparusahan sila? May video tayo na binugbog nila si Jasper. Pero yung paglilibing kay Jasper, hindi na nakopya ni Beverly. Hindi na niya kinaya nakita niya sa recorded video. Pero, dinala niyo yung desktop computer, hindi ba? Ebidensya yun! Oo, Edgar. Pero ang nakapagtataka ay ayaw na tumag-on. Hindi na namin mapagana. May dala kaming mga bulaklak para sa iyo, mahal. Papatayuan namin ng mausoleo tong libingan mo. Para kahit umulan, may masilungan kami tuwing dadalaw sa iyo. Masakit. Sobrang sakit malaman ang nangyari sa iyo. 6 na taon ka naming hinanap. Pero ikaw din ang nagturo sa amin kung saan ka matatagpuan. Mahal, suot ko pa rin ang engagement ring na bigay mo. Ito ang paalala na palagi pa rin kitang kasama. Hindi na ako mag-aasawa. Tulad ng pangako mo. Ako lang ang mamahalin mo. At nangangako naman ako ngayon. Ikaw lang ang mamahalin ko. Hintayin mo ko sa langit, ha? Asahan mo, magkikita rin tayong muli. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Jasper. Bev, maupo ka muna. Mag-picnic muna tayo bago natin iwan si Jasper. Daddy, akala ko pag nahanap na natin si Jasper, makaka-move on na ako. Pero lalong naging masakit. Lalong naging mahirap. Anak, panahon ng hihilom sa puso mo. Sa puso nating lahat. Hindi natin kalilimutan si Jasper. At tayong mga buhay pa, tayo ang makikipaglaban para mabigyan siya ng katarungan. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.